Hmm. Good day po, sir and ma'am. Wait, din natin ito. Again po, good day po sir and ma'am, and welcome na naman po sa isang wala na namang kabuluhan masyadong video. So, ang main goal ko lang naman po sa mga video ko ay mag-share ng mga extra ideas or extra kaalaman na hindi naman nakakaunlad masyado. Sarap lang. Ang gusto ko po sana i-share sa inyo ay nadaanan ko lang kasi sa newsfeed ko kanina yung mga magte-take ng board exam. So, syempre, isa rin po ako sa mga estudyanteng lumaban at naniwala sa mga pamahiin para pumasa sa board exam. So, kung ikaw ay magte-take ng board ngayong taon or sa susunod na taon at kung sa mga darating pang panahon o nag-aaral ka pa lang, sana makatulong tong video na to kahit papano na pumasa ka. So, number 1. So, yung nagbo-board ako, board review. So, ang tinake ko pong board exam ay for Criminologist Licensure Examination last 2016. So, graduate ako ng March. Isa po sa mga pamahiin na pinagawa sa akin noon ay, di ba po, March po ako graduate, no? Nag-start ang review namin by June, July, August, September, October. Tama ba? O parang ganon. Basta June. Nag-start ang review namin ng June. Tapos, magmula po June ay bawal na akong kumain ng toyo. Opo, toyo. Toyo, soy sauce, or ano ba ibang tawag dito, mga jowa nyo, yan, toyo. Pinagbawalan ako ng mama ko na kumain ng kahit na anong pagkain na may toyo. Bakit? Ano daw yung kwento? Bakit bawal kumain ng toyo? Kasi daw, yung toyo, ang sinisimbol niya is, di ba yung kulay ng toyo is itim. So, it could affect daw yung, kapalaran natin, didilim din. Tsaka, mabablangko at didilim daw ang utak natin, hindi tayo makakapag-isip masyado. So, yun. Hindi ako kumain ng kahit na anong pagkain may toyo. Kahit na gustong-gusto ko sana yung adobo. So, ekis. So, ewan ko kung saan nakuha ng mama ko yun, pero isa yun sa ginawa ko. Pero, sa tingin ko, ginawa ko kasi lahat to at tumalab naman. So, pangalawa, number 2. Ang pinaka-famous sa lahat. Magsuot ka daw ng kahit na anong underwear na kulay pula. So, sa babae, either bra or panty, at sa lalaki or brief. So, during the actual board, no, ang board exam ng criminology ay 3 araw. So, within the 3 days, meron kang underwear na kulay red na 3 din. Siyempre, alam hindi tayo magpalit din. Yeah! 3 araw yon. So, sa akin, ang binili ko ay underwear. So, pants ang binili natin na color red. 3 red. Bumili ako sa Quiapo. Tapos pumunta ako sa Quiapo. Tapos nagdasal ako dun. Sana ipasa. Yun yung susunod na na pamahiin is yung pupunta po tayo ng Quiapo Church para po ipa-bless yung mga lapis para po nagagamitin natin sa board exam. So, 3 lapis yung pina-bless ko. Hindi pa yun tasa ha, hindi pa yun tasa. So, bumilang ng 3 lapis, 1 lapis, 1 araw. Sa 1 araw kasi 2 subject. So, bumilang ng 3, yun yung pina-bless ko. At saktong 3 lang din talaga yung ginamit ko kasi nagdala lang ako ng pantasa para in case na maputol, ipatasahan ko lang ulit. At yun, doon papasok yung susunod na pamahiin. Ipatasa mo daw yung lapis mo sa pumasa na sa board exam. Or hanggat maaari yung mga kakilala mo na almost nag-top or matataas yung board rating para papasa ka din daw. Dahil pinaniniwalaan na kung ipatasa mo yung lapis mo sa pumasa sa board exam, ang swerte at buenas niya ay masasalin sa lapis mo at ikaw ay papasa din sa board exam. Next, pamahiin sa board exam is kapag ka nasa loob ka na ng board exam room, kasamin kasi parang sa classroom type, so may single arm. Kunyari, nag-exam ka na, tapos ka nang mag-board exam. Ngayon, di ba, syempre, tatayo ka, ibibigay mo yun doon sa proctor.
bibigay mo sa proctor, validate, okay na. You may go. Sabi niya, oh, ikaw, Mr. You o Miss You. Pwede ka nang umuwi. And good luck for the next subject. Tapos, ang bawal dun is bawal mong lingunin yung upuan mo nung nag-exam ka. Kunyari, pumunta ka, lumingon, siyempre, lilingunin mo, pababalikan mo, kukuha ka ng gamit. Ang kanilang advice is, kung magpapacheck ka na ng exam or magpapasa ka na at sigurado ka na dun sa exam mo, kunin mo na yung gamit mo. So, most likely, isang malit na bag lang naman yan, tubig. Yan. At saka yung plastic envelope na bit-bit natin, kasama yung parang notice na mag-exam tayo. So, bit-bit mo na yun, bit-bit mo na yung exam mo. Pagpasa mo ngayon sa proctor, okay ka na. Diretso ang tingin sa pinto, exit ka talaga, tuloy-tuloy dun sa labas ng exam room. As in, bawal kang lumingon kasi kapag lumingon ka daw, ay uulit ka ng exam. Ay nililingon mo pa yung alaala mo na nag-exam ka at doon ay babagsak ka daw. So, yun, ginawa ko din yun ng pagpasa ko, isang bag lang kasi na malit yung dala ko, tsaka yung plastic envelope. So yun, pagpasa ko, lumabas ako agad, walang lingon-lingon. Yung iba, ang ginagawa nila, pag tayo nila, tinataob yung upuan or yung armchair, indication na parang okay na, ito na, last na, hindi na ako mag-exam ulit, papasa na ako ngayong board. So, isa yon. Then, yung other naman is pumupunta sa St. Jude, isa sa pinaka-famous na patron yata to si St. Jude ng mga board examiners. At hindi ko kasi alam, hindi ako nakapunta doon during nung board exam ko. Sa Quiapo lang ako, kay Nazareno kasi ako naglapit. Pero doon daw ay merong parang pool of lapis. Kwento lang nung isang kasabay kong mag-board. So, kunyari, tapos na lahat ng board exam, no? Tapos na, yung 3 lapis mo, babaliin mo. Parang i-indicate na huling exam ko na, hindi na ako uulit. Papasa na ako ngayon. Parang gano'n, tapos itatapon na daw doon. So, yung iba, gano'n yung ginagawa. Pero ako, kung itatanong nyo, personally, hindi ko yun ginawa. Bakit di mo yung ginawa? Ay, kasi nung kada exam, nung first, second, third day ng criminologist licensure examination, ang ginawa ko ay dinonate ko yung lapis. So, parang pinamigay ko na din na hindi ko na gagamitin yung lapis na yun. So, sasabihin niya ng proctor na, you may now donate your pencils and eraser. Tapos, ibibigay ata yun sa mga less fortunate or si mga bata. So, yun na lang inaisip ko. So, instead of putulin, bala ko rin sana putulin pero sa Quiapo. Pero ang ginawa ko, binigay ko na lang doon yung 3 lapis ko sa proctor para ibigay. Actually, inipon, marami namang nagbigay. So, ayun. Ano po ba? Isa pa. So, di ba sabi ko kanina, mula June ay hindi na ako pinayagan kumain ng kahit anong pagkain may toyo. Yung isa pa palang bawal kain is itlog. Kasi ang itlog daw ay nagsisimbolize ng 0 o olas. So, within June hanggang pagtas ko ng board exam, hindi ako kumain ng kahit anong pagkain na may itlog. Kahit masarap din sana yun. So, wala. Hindi. Yun. Ginawa ko rin yun. Hindi ako nagkain ng itlog. Pero, overall of this pamahiin, no, ang pinaka-effective talaga para pumasa ng board ay magbasa ka. Magbasa ka. Kahit wala ka naiintindihan, magbasa ka lang. Kasi hindi ko alam kung parang meron kasing process dito sa utak natin na kapag kaya kakabasa, hindi natin naintindihan. Kung kaya mong intindihin, edi mas maganda. Pero sa mga kagaya ko na minimal lang yung gamit ng ating mga brain cells, yun, saktong basa-basa lang ako. Parang kung nabasa ko, nyari, during the exam, nabasa ko na to. Tapos parang automatic hinahanap na utak mo yung tamang sagot doon. Kaya, believe din ako sa mga review centers na nagbibigay ng reviewers na parang question and answer type. So, question, tas A, B, C, D. Question, tas alam mo na agad yung sagot. Kasi, feeling ko nakatulong sa akin yun. Nung nang-board exam ako, kunyari may tanong, automatic nang hinahanap ng utak ko yung sagot. Kasi, yun yung na-practice namin during the board exam. Next po, uminom ng vitamins. Ano ba yung mga vitamins? So, isa sa mga board
isa sa mga lecturer namin during ng review ay sinuggest yung Memo Plus Gold. So, may classmates ako na nag-take ng Memo Plus Gold, pero ang pricey kasi niya, hindi ko alam kung anong price na niya ngayon, pero ang mahal niya, hindi siya student friendly para sa mga kagaya kong humpy. So, ang isa pa sa suggested na vitamins is Neurogen E. 6 pesos lang yon nung time na nag-exam ako. So, 6 pesos per day yung budget ko. Monday to Friday lang ang inom ko tuwing nagbabasa ako. But, nung pag Saturday, Sunday, nagbibigay ako ng break. So, feeling ko tumatalab naman siya ng Sabado-Linggo kasi Sabado-Linggo yung review, di ba? So, at isa pa, vitamin C para malakas ang pangangatawan at resistensya. Bawal tayo magkasakit. Although nakakasakit at nakakahilo talaga pag nagbabasa tayo ng mga review. At ang pinaka-importante, mga dudong, ang pinaka-importante po sa lahat ay ang prayers. So, kapag hindi ka kasi naniwala na papasa ka, hindi ka talaga papasa. So, maniwala kang papasa ka, tapos samahan mo ng dasal at manalig kang papasa ka talaga. At kung para sa'yo talaga yan. So, kung ikaw ay isa sa mga magtitake, sana ay makatulong to sa'yo. Pero kung isa ka sa mga retakers, please, huwag pong sumuko. Mag-retake tayo ulit at sigurado namang ibibigay yun sa atin or kakalob sa atin yun ni Lord. At darating din yung time para sa atin, huwag tayong malomoral. Baka kasi may hindi ka lang nagawa sa mga pamahain na nabanggit ko kanina. So sana effective yung mga yun, no? So yun lamang po, sir and ma'am. Maraming salamat po sa pagnood at please, huwag po kayong magsawang makinig sa mga walang kwenta masyado na usapan natin. Yun lang po. Have a nice day.